cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Raise his name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let thy goodness like a feather bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Sa umaga pong ito ay muli nating pagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin bago po tayo tumungo sa salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na taglay namin ang panibagong buhay, kalakasan ng aming lupang katawan. Salamat, Panginoon, sa panahon na ibibigay ng bawat isa sa amin para paglaanan po namin ang pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Kami ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya at nawa, Panginoon, ang mga mensahe na aming napapakinggan, lalong-lalo na, Panginoon, sa araw-araw ng daily devotion na kami, o Panginoon, nakakapakinig. Dakilang Diyos, hiling po namin na kami ay iyong sasamahan sa araw-araw hanggang sa mapagtibay po namin ang aming pananampalataya. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito at ipaunawa sa amin ang tunay na mensahe ng iyong salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Unang Korinto, kabanatang 13, talatang 1 hanggang 13. At akin pong babasahin ang talatang 4 hanggang 7. Na ganito po ang ating mababasa. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi na mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ang mga talatan po ating binasa sa Unang Korinto, kabanatang 13, ito po ay patungkol sa pakahulugan ng Biblia sa salitang love o pag-ibig. At dito po mababasa natin ang kahalagahan ng pag-ibig at ano yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi po ito basta damdamin lamang. Mayroon itong malalim na kahulugan batay sa Biblia.
Sa panahon po natin ngayon, parang napakadaling sabihin ang salitang love. Na para bang ginagawa o ginagamit natin ito na isang pangkaraniwang salita lamang. Minsan sasabihin ng mga kabataan, I love chocolate, I love swimming, at sa magkasintahan, no? Parang bukang bibig na lang ang sinasabi na I love you. Dahil gusto mo lang ang isang bagay or gusto mong maihayag yung iyong damdamin. Pero sabi nga po natin, ito ay hindi patungkol sa damdamin lamang. Pero sa atin pong nakakaalam at nakababasa ng banal na salita, yung pong pakahulugan sa pag-ibig or sa salitang love ay napakalalim. No? Pag sinabi po nating mahal kita, kailangan taglay mo ang pag-ibig na pinalolooban ng mga katangian na sinasabi sa verse 4 hanggang verse 7. Ang sabi po dyan, matyaga at magandang loob. Handa kang maghintay, kaya mong magtiis dahil sa pag-ibig. Hindi mainggitin, mayabang, at hindi mapagmataas. Anumang kataas ang iyong naabot o marating, hindi mo iaangat ang iyong sarili dahil hindi mo mararating ang iyong katayuan ng sa iyong sariling kakayahan lamang. Yan ay dahil sa tulong ng Panginoon, kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Hindi mo dapat kainggitan ang anumang bagay na meron ang kapwa mo. Kung mahal mo ang iyong kapwa, ikatutuwa mo pa ang kanyang pagtatagumpay. Ang ikaliligaya niya ay ikatutuwa mo rin at hindi mo kaiingitan. Pangatlo, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Nakakitaan tayo ng kabaitan at banayad sa pagkagalit. Hindi tayo agad nagpapadala sa emosyon at laging nangingibabaw ang pangunawa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama at ikinagagalak ang gawaing mabuti or ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala at puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Di po ba napakalalim ng pakahulugan ng Biblia sa salitang pag-ibig or love? Ngayon, nalaman na natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pag meron pong nagsabi sa atin or sa isang mag-asawa or magkasintahan, pagka narinig po natin yung salitang I love you, parang napaka-common na po nung salita na yun. Parang ang dali lang, nasa dulo lang ng dila. Pero kung mahal natin, no, ang isang tao, dapat alam po natin na bago natin bigkasin ang salitang I love you o mahal kita, dapat taglay mo yung katangian, no, na sinasabi dito sa Biblia. Kung mahal mo ang isang tao, handa ka bang magbuwis ng buhay? Handa mo bang ialay ang buhay mo para sa iyong minamahal? Kasi sa atin po, minsan sinasabi natin I love you kahit sa mag-asawa. Kaya totoo, ako po'y naniniwala na totoo pala may mga mag-asawa na hindi po nasasabi yung salitang I love you. Kasi iniisip po siguro nga nila na hindi ganon, no? Yung pakahulugan na basta-basta na lang lalabas sa bibig mo yung salitang I love you. No, dapat alam natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. At bakit po mahalaga ang pag-ibig? Sinabi po diyan sa unang Korinto kabanatang 13, doon sa unang 3 talata, no? Ang sabi po diyan, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, ay para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, at mayroon akong ng lahat ng mga bagay at kaalaman at malaking pananampalataya at anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, kung wala akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So dito po nakita natin kung papaano pinapahalagahan ang salitang pag-ibig. Kaya tunay nga po na tinitingnan ng Diyos, no,
Una, ang laman ng ating puso. Gumagawa tayo ng mabuti, naglilingkod tayo, pero ano ba yung kalagayan ng puso mo habang ginagawa mo ang gawain ng paglilingkod? Ano ang laman ng puso mo? Ano yung motibo mo? Bakit ka gumagawa ng mabuti? Nabanggit din po ang pananampalataya. Sinabi po diyan na kung kahit may malalim kang pananalig sa Diyos at nakapagpalipat ka man ng bundok, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan o walang saysay ang buhay mo sa harap ng Panginoon kung wala kang pag-ibig. At wala ka ring makakamtan o maaasahang mabuti sa Panginoon kahit na ipamigay mo pa ang iyong ari-arian at ialay ang iyong sarili upang sunugin. Kung wala kang pag-ibig. Kaya sinasabi po sa huling talata dito sa kabanatang ito na mananatili ang tatlo. Ito ay yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At naranasan po natin, napag-alaman natin bilang mananampalataya kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. At ang kanyang nais para sa atin, ang gusto niyang makita sa buhay po natin, ay ibahagi yung pagmamahal na yon sa ating kapwa. Kung papaano niya tayo inibig, ganun din po natin ibigin ang ating kapwa. To God be all the glory. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan ng mensahe mo na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang pinagmulan ng pag-ibig. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magawa din namin na mahalin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal mo po sa amin. Patawad, Panginoon, kung minsan nakatuon kami sa aming mga sarili. Hindi namin, Panginoon, inuunawa. Hindi kami, Panginoon, nagmamalasakit sa aming kapwa. Ang iniisip namin ang aming sariling kalagayan. Pero alam ko po, Panginoon, na hindi mo nais na kami ay maging makasarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging itanim sa aming puso, sa aming isip, kung papaano namin ihahayag ang aming pagmamahal sa aming kapwa. Dakilang Diyos, marami po kaming ginagawa. Marami kami, Panginoong, pinagkakaabalahan. Marami kaming iniisip kung papaano kami maging mabuti sa iyong harapan. Pero sana, Panginoon, gawin namin ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. Tunay nga po, Panginoon, hindi ka nakatingin or hindi ka nakatuon, Panginoon, sa maraming bagay, kundi ang iyong tinitingnan ay ang kalagayan ng aming mga puso. Pakalinisin mo kami, Panginoon, at lagi mong ipaalala sa amin ang iyong ginawa bilang aming Panginoon na siyang naghayag ng pag-ibig at para kami, O Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, handa kami na tunggon sa iyong tawag. Handa kami, O Panginoon, na mapalalim ang aming pananampalataya at ang mga bagay na yan, O Panginoon, ay magagawa namin sa tulong ng banal na Espiritu na siya naming kasama, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Dakilang Diyos, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin para, Panginoon, sa taong ito, sa taong darating, dakilang Diyos, mabago namin ang aming buhay, mabago namin yung takbo ng aming isip at maituon namin, Panginoon, ang aming mga sarili, ang buhay na ito, sa iyo lamang na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.